Hello, hello. Kumusta? Mga adlaw nga tanan makaigsunan mo kasabyak. So here we go again. Boy America Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nay dugmo tungod sa tumang kakapuyog kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kani sa pagtindog. So ano na po, time check, it is now 11 in the morning. Ano na po? Saturday, May 17, 2025 dito sa Brooklyn, New York. So ano ba pwede natin pag-usapan ngayon? So alam naman natin ang kaganapan dyan sa Pilipinas. Panalo na po ang mga may na po. Mamaya may mag-outtaking na yung mga nananalong mga senators or at yung mga natin, basta lahat ng mga mga nananalong sa eleksyon ngayon. So hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na although happy tayo na ligtas na si Inday Sara dyan sa impeachment, pero ang problema lang natin na hindi ko pa rin may feeling or na ba't natalo itong ibang mga kandidato ni Tatay Digong. Sila Jimmy Bundok, sila mga Salvador. Kasi, di ba, 27 million si Bongo. Kung 27 million si Bongo, hindi naman ibig sabihin na pag iboboto mo si Bongo, iboboto mo si Bato, kasi pangatlo si Bato hindi din iboboto itong Duterte 10. Ito yung dahilan kung bakit nga tayo mag-straight voting tayo sa Duterte 10 dahil sa nangyari kay Tatay Digong na pinadala sa The Hague, Netherlands. Yan yung tayo talaga. So, ginawa naman natin yung ating trabaho. Itong mga sa Visayas, taga-Visayas at taga-Mindanao. Ang problema lang, hindi naman natin ibig sabihin na doon sa Luzon kasi malaki talagang mga botante talaga. Nanggaling talaga yan sa Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na ang Mindanao. Pero hindi naman ibig sabihin yan, yung taga-Luzon, hindi yun, hindi maka-Duterte or Merong, siyempre, baluarte nila yun. Merong mga taga sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na, talaga doon. Sa lugar nga sa Leyte, sa lugar ni Tambaloslos, Duterte 10 nga yung doon, na mayagpag at sumama siyempre si Jaime. Pero hindi ibig sabihin na itong mga nakita natin ng nangyayari, yung mga overvoting, mga ganun. Sa tingin ko, mayroon talagang dayaan talaga yan, naka-pre-program talaga yan. Na kahit pang ibuboto mo sa Duterte 10, iba yung lalabas kasi tingnan mo na lang si Attorney Lambino, 3 beses siyang yung niya, una blanco, yung balutan niya, pinasok niya sa makina. Tapos pangalawa meron, tapos pangatlong iba yung lumabas. So ibig sabihin kasi hindi pa kasi yung makina na yan, first time yan nagamit doon pa sa atin. So hindi naman natin ibig sabihin na palyado yung makina. Siguro may nagko-control talaga diyan sa makina, di ba? Kung kaya, di ba, yung Vice Mayor, ito naman si attorney, tapos lawyer, tapos pa yun, IT, talaga yun, specialist, hindi pa nga Vice Mayor ngayon, hindi pa nga parang i-hold ni ni George Garcia kasi may kaso daw dahil bakit ba mo kakasuhan kung may nakitang leakage dyan sa makina? Magpapasalamat kayo para matuunan yung pansin kung kayo ay para sa bansa, para sa bayan. Pero ikaw George Garcia, marami ka ring marami ka ring questionable yung pagkatao mo. Unang-una may offshore account ka, sabi ni Dante Marcolita. So ibig sabihin saan yung galing yung pera, di ba? Di ba sabi na galing sa may galing sa Miro, ganun, yung ibang account na sarado na. Pero anyway, ang sa atin lang na ang lahat ng mga pag hindi ka pag ibuboto mo si Bato at si Bongo, Bato, imposible na hindi mo ibuboto yung So at least man makakuha ng mga 16 million, 17 million, pasok yung mga Duterte 10. Pero hindi but anyway, ngayon kating-kating na itong dalawa, si Chel Jokno at saka si Laila de Lima. Kung saan nanalo na sila, itatalaga na sila dyan sa party list nila, na instead na magtatrabaho, dito, inuuna ito, si Chel Jokno, unahin natin ito, inuuna yung niya, kahayupan, itong mga ngabayo, itong mukhang kabayo na si Chel Jokno. Kasi siya yung first nominee dyan sa Akbayan Party List. Alam naman natin yung Akbayan, ba't nanalo pa yan din yan, link din yan sa mga New People's Army, sa mga makakaliwa. Kung pangalawa lang yung yung Duterte Party List, saan naman lang pumasok si Bilhika, yung niya Party List. Pero wala talaga. Or yung kay Roque, ganun. At marami pang mga mga Duterte aligned na mga party list. Ba't ba yan pa yung nanalo? So ngayon, itong first nominee ng Akbayan, si Attorney Jose Manuel Chel Jokno, itong kabayo, inuna yung kahayupan, Kumbaga sa pagmumukha lang mukhang hayop kasi human rights lawyer ito. Noong 2001, may experience na to sa mga ganon, pero walang tira to Kinawawa lang to ni Tatay Digong. So, kaya yun yung dahilan din na pinadala si Tatay Digong din. Takot din sila na
isa sa mga legal team si kay Inday Sara, ito si Tatay Digong. So noong 2001, isa din ito siya sa private prosecutor sa impeachment ni former President Joseph Estrada. Ito si Chel Diokno. So now he was invited as a part of the prosecution team against Inday Sara Duterte ni VP Sara. So wala tayong instead na magtrabaho sila kasi kakapasok pa lang nila, kating-kating na sila talaga para sa impeachment ni Inday Sara. But anyway, given naman yan kasi ayaw nyo talaga yung mga Duterte. So dito naman tayo kay Laila de Lima, si Sabaquin ng Bilibid or di ba acquittal na yung niya, yung kaso niya. Pero questionable kasi di ba nagsabi na yung prosecutor daw estudyante niya pala yun Yun yung kasinungalingan. Tapos inakwit na daw about jurisdiction, saka yung mga bumaliktad yung mga ibang mga yung involved doon. At saka namatay din si Sebastian ganun. But anyway, klarong-klaro naman noon na hindi sila pinupwersa yung mga meron pa nga pasabasba, meron pa mga padayan-dayan, mga junil-junil. Isa pa yan nag-question yun si Paduano doon about sa junil paano. Basta makikita nyo lang dyan. So anyway, itong Court of Appeals kasi di ba noon na-acquit siya sa sa yung una diyan, yung local court, yung sa ba yan, trial court ganun. Tapos dito sa Court of Appeals na overturn yung sinong nagreklamo nito, na overturn itong acquittal in a drug case ni Inday ni Inday Sabaquin, si Laylay de Lamay. So sabi ni Tatay Digong nag-helicopter Sabi ni Tatay Digong dati na kung dati kung napalabas ka man diyan, bonus mo na yan. Huwag ka nang makialam, tumahimik ka na lang. Ngayon, ngak-ngak ka ng ngak-ngak, ina-overturn, pwede kang babalik sa loob. Pero anyway, may bayad yan siya Bayad yung kaluluwa niya kasi siyempre, sino bang nagpalabas yan? Administrasyon ni Marcos, sila na yan, tambaluslos. Nga nakalabas si Albuera, naging mayor pa ngayon, nagpabaril sa sarili. Sabi ni Richard Gomez, ito si Kerwin Espinosa. Tapos huwag kang mag-alala, Kerwin, kasi susunod ka rin ni Laila de Limay. Okay, mauna ka, Laila. So, tapos kating-kati siya, sabi niya, gustong-gusto na niya ipadali itong impeachment ni Inday Sara. Pero siya mismo, hindi niya yung dungi sa kanyang mukha. Meron pala siyang problema about confidential funds nung panahon ng Department of Justice pa siya. So ngayon, sabi niya dito, sabi ni Laila de Lamay, she was invited by Speaker of the House. Tinawagan siya mismo ni Martin Romualdez Tambaluslos to join the prosecution panel and she accepted it. At yung rason naman niya, sabi niya, she stated na yung decision daw niya mismo ay base sa duty and principle. Duty and principle. Ano ba duty mo? Duty mo lang sa mga kalaban. Anong prinsipyo mo? Wala kang prinsipyo. Doon ka nga nag-concert nga kayo ni Kulanko doon sa Silda. Ano ba yung prinsipyo mo? Ikaw, Department of Justice, tapos doon ka sa mga Tapos, and her commitment to accountability and rule of law. Accountability, accountable ka ba? Nung problema mo dati about sa yung problema mo dati, yun, it's literally lang yung problema mo dati sa about kasi dito tayo sa GMA News. It was published on September 23rd of 2013. So sabi dito na si Justice Secretary Laila de Lima has accumulated of 290 million in unliquidated cash advances in the last few years. That was 2011 and 2012. Noong 2012. Hey Daddy, were you there for the dance? You were? For the dance? Yeah, just later. The dance show? Were you there? Yeah. So did you have it recording? No, I didn't. So, sorry, So noong 2012 pala, 147.42 million yung niya. Yung niyan nakuha doon. Tapos sa 2011 before that, it was 142.72 million. So yung total figure went to Witness Protection Security and Benefit Program. So it was listed as confidential and intelligence expenses. So dun yun unliquidated daw So itong mga unliquidated advances consisted for local and foreign travels, purchase of supplies and fuel, and operating also sums spent on regular operations. Yun. So, meron ka palang unliquidated na 142.72 million sa 2011 at 147.42 sa 2012. Tapos, ngak-ngak ka na ngak-ngak dyan about, sabi niya about, accountability and rule of law. Hindi ka nga bumalik doon sa, sa COA.
Pero sabi niya, nandoon naman yung dokumento sa mga dokumento sa ACOA, hindi lang na-accredit daw, sabi niya. Tapos itong TAPS Coalition official, itong sa website nila, nag-post sila. It was posted December 12 of 2024. Nasa 2015 daw, ito si Department of Justice de Lima. Sabi sa COA report daw, ay mayroong 123.8 million confidential fund na unliquidated cash advances. Tapos meron siyang 91.896 million confidential funds na without disbursement butchers. Kasi 'di ba, kung meron kang pinagagastusan, meron yung mga resibo, mga ganoon at saka saan pupunta, saan ginagastos. Wala. So hindi natin alam kung ano yung doon. Tapos yung total nun 215.696 million. So ano na ngayon, Laila de Lima? Ano ka pala, double standard o anong tawag diyan, hipokrito ka pala. Ikaw mismo meron kang problema about confidential funds. Tapos kating-kati ka, tingnan niyo yung kung kaya nakarma ka ngayon, balik ka sa ublo. So anyway, magsampyak hanggang dito lang muna kasi maano talaga tayo, ma-high blood tayo. Itong mga pinagagawa nila. Maraming salamat po at God bless ating lahat.